nagdurusa sa lindol, baha at kahirapan. Tuloy-tuloy namang nagpapayaman ang mga pinuno't elitista ng bayan. O Diyos ko, hanggang saan, hanggang kailan mo hahayaan? Kami pagnakawan, labas tanganin at alisan ng karangalan. O Diyos, wala silang kabusugan. Aming mga pinagpaguran, kasama na ang aming kalikasan. Ninanakaw, sinira at pinagsasamantalahan. O Panginoon, halika't pangunahan mo ang kilusan para sa tunay na pagbabago. Bayan mo'y nilabas tanganan, sinadlak sa kahirapan. Kinabukasan ng aming mga anak, tinambong, pinaglaruan at winasak. O Panginoon, kung kailan ka darating? O Diyos ko, sinasakal kami ng mga masasama. Pinapatay kami ng mga kautan. Malapit na kami sa sundulan. O Ama ko, hindi na namin kaya. Ibuhos mo na ang iyong galing. Parusahan mo na po ang mga kawatan. Itapon sa kulungan, kunin ang kanilang yaman. Isumpa ang kanilang pamilya nang makamit na namin ang hustisya. O Panginoon, halika't pangunahan mo ang kilusan para sa tunay na pagbabago. Bayan mo'y nilapas tanganan, sinadlak sa kahirapan. Kinabukasan ng aming mga anak, tinambong, pinaglaruan at winasa. O Ama kong Diyos, alam kong malapit ka nang dumating. Aming lamang iling, itayo mo na ang iyong bayang banal sa Pilipinas kong mahal. Mahalang makadiyos at makamasa, makamtan namin sa nawa. Maraming salamat po. Thank you so much. Hi. Once again, Maraming salamat po. thank you so much once again, Jana C. At may Jana tanong C. dito, ang kasamahan pa natin sa trabaho, si Ed Tan mula sa 96.7 FM. Hello po. Good afternoon, Good afternoon po. Ma'am Jana. Ma'am Jana, natataon ho at napapanood ho yung inyong kanta ngayon sapagkat napakarami hong rally ngayon, puro na lang kanta, puro kademonyohan. Mabuti na lang ho, pinasok mo ang Panginoon ngayon. Sa tingin mo ba, ito na kasagutan, magkakaroon na ho ng katahimikan dito sa ating bansa dahil ho sa kanta mo, ma'am? Yun naman po sana ang goal namin dito is mas magkaroon ng bigger voice sa wider audience ng buong Pilipinas. Actually, not just the Philippines, but lahat ng nakakaranas ng korupsyon, lahat ng nakakaranas ng injustification sa kanilang mga bansa. And hopefully, besides
our cry for help, our faith also stays strong. Kasi I think that's the power of this music. It's both faith and action, just like what I've said kanina. Kapag kinumbine mo yung two forces na yun, I think it will create a change. And I am hoping for a change for everybody kasi lahat ng Pilipino deserve ng magandang gobyerno kasi lahat tayo ay namumuhay ng tapat, namumuhay ng patas. At sana makuha po natin yun ngayong taon at sa susunod pang mga taon. Mama, ito bang kanta mo ay out na sa market? Saan ho namin mabibili yung mga -1 ho nito? Nako po, actually si Sir Ricky po ang makakasagot niyan ngayon. Nasaan ba si Sir Ricky? Sir Ricky, tinatawagan ka namin dito Ayan. kung paano mabibili o mapapakinggan ang O Panginoon, Pero pamunahan what mo ang I've heard, what I've heard is it's gonna be out sa 56 music apps, if I'm not mistaken, sa Spotify, YouTube, Amazon.com, iTunes, very, very soon. So I can't wait. Kasi yun nga po, sabi ni Sir Ricky, nakasulat siya ng 7 na kanta, if I'm not mistaken. And it's a whole album full of galit, full of cry, full of real feelings of what's going on in our country. And this is just one of it. Kaya abangan nyo pa po yung mga susunod pang kanta na talaga namang tawag dito, talaga namang nagde-describe sa ating lipunan ngayon. Yes, 56 music apps. Is it available na, Sir Ricky, now? After this, ayun, after this daw po, it's gonna be available. Alright, Mama, sa nabanggit nyo ho, nakakompose ho ng 7 kanta si Sir Ricky. Pwede ho bang mag-request? Gawin nyo ng 8, isama nyo no, Panginoon, ubusin nyo naman darumbog dito sa gobyerno. Nako po. Salamat, Ed. At ngayon, from Astig PH, si Mars Calios. Hello po. Hi, good day, Jana. And Good day po. Merry Christmas. Merry December na. Yes. Yun, this is something light naman, no? Since we're entering the official holiday na, how do you take care of your mental health and what do you look forward to this December with your family and friends? What I look forward to talaga is to be with my family. I'll be flying to Canada soon kasi nandun po yung kapatid ko, 2 kapatid ko nandun po. And may family po sila doon. And may bago po akong pabangkin, kakapanganak lang ng aking sister. So we're very, very excited to meet him. And with regards to your actually, in addition to that pala, every December, we try our best to do charity works as well sa different foundations. Usually mga cancer patients or mga children na orphanage, na nasa orphanage. Kaya I can't wait for that as well. And to answer regarding the mental health, what I do is I write down my thoughts. Just like what I said, I'm an introvert. I don't speak that much to people. But whenever I do have a lot of things in mind, if my heart is really heavy, I write it down on paper, which I hope some people do. Kasi it helps a lot to release what's on your mind and what's on your heart. Para hindi mabigat sa pakiramdam, para hindi ka mag-burst into emotions kapag na-trigger ka. So I think that would be really great for everybody na nahihirapan sa kanilang mental health. Also, I do the things I love, like sports, I watch movies, I listen to music that makes me happy, and I think that's what's keep me insane. That's what keeps me sane. Sorry, yan po. Ayun, and kung merong Christmas song na nagde-describe sa sarili mo, ano yun? I-promote ko na po yung sarili kong single na Christmas song. I do have a song. It's called Sana Lagi Ay Pasko at Pasko'y Nagbabalik. It just talks about the grateful joy of Christmas season and kumbaga yung culture and tradition ng mga Filipino people na magsama-sama, magbigay ng pagmamahal sa bawat Pilipino, not just with their family, and also to enjoy Christmas together with your loved ones po. Ayun. Sana pakinggan niyo po yung mga songs kong yan. It's available on all digital platforms. Sige, search ko yun later. Thank you. Thank you so much. All the Thank you best. po. Maraming salamat.
Thank you, Mars. At may dalawang questions pa tayo, mga kaibigan, bago tayo i-serve yung. Pero I think the lunch will be served. Will be served na? Oh, may dalawa pang tanong, no? Pagkatapos ng dalawang tanong is our lunch time. Si Romel Gonzalez, meron ayan daw po. pahabol na question. Hello po again. Jana, pahabol lang. Yes Kung may dream collaboration ka sa local artist, sino yun? Naku, ang dami po. Ready na po ba kayong makinig? Yes. Well, of course, my dream is with Miss Sarah G. As a total performer, I have no words. I always say this in my interviews. Siya talaga yung gusto ko ma-collab. I can't wait to sing and dance with her together. But in this generation, if I can choose, siguro sila May Entrata. Yung mga ka-generation ko pa sila May Entrata, maybe Jeremy G, and Beanie, maybe. Of course. And when it comes to bands, I love Ben and Ben. Oh, yes. I am a fan of their work. Eraserheads as well. But kung dream lang po talaga, Miss Sarah G is on top of my list. And of course, sa mga P-pop groups, I'll include SB19 na rin. Na-meet mo na si Sarah? Not yet po in person. I haven't. I did meet her pero we weren't able to talk kasi busy po siya. Saan mo siya nakakita? I was able to front act sa concert po ni Darren Espanto. So, when she was going out na, inabangan ko talaga siya sa dressing room as in, ganun ako ka-fanay na fanay sa kanya. I was so sad. I was supposed to watch her concert sa Araneta, kaso I had to perform for BGYO. Kaya, hindi ko pa talaga siya fully nakita in a concert of her. But, I'm just so grateful to have her as my idol because she has everything. She has the personality, she has the voice, she has the charisma and dedication sa craft niya po. Curious lang ako, si Sarah may Mateo. Ikaw ba may love life? Wala po. Ayun po, wala. nakabantay po yung ama ko. Bantay Okay. sarado po tayo. Thank you, Jana. Thank you so much, Sir Congratulations. Romel. Thank you so much. Ito, mula kay Maridol Ranyowa Okay po. Bismarck from Philstar. Hello, Jana. Kasi itong protest songs, marami na tayo. Yes. Ewan ko kung buhay ka pa nun. Okay po. Like Bayan Ko. Yes, ang of course. dami-dami. Gano'ng kaiba ito sa ginawa mo and how will it appeal? Kasi bagong generation na to sa'yo, di ba? Opo. Paano mo modify para mag-appeal sa makakagaya mong generation? Actually, first hearing this song po from Sir Ricky, we immediately got hooked by the message of it. Kasi nga, it's a prayer at the same time a protest. So it's a combination of both na talaga naman feeling ko a big force in the community, in our Filipino community na may magbabago. At the same time, parang feeling ko mas lalo din pong titibay ang paniniwala nila sa Panginoon. Not just that, but also yung hope nila na may mababago sa kanilang mga ginagawa po. O lalo ngayon, marami ang kabataan may mental health issues, di ba? Yes po. So kasama na yon, kasama niyo sa kanta mo. Yes po. Kumbaga, actually, it can be a general song na rin eh. It can be just a prayer for help kay Lord, a prayer for help sa atin, a prayer for help sa gobyerno. So, ayun po. Lahat na. Thank you. Lahat na po. Ako, nagugutom na yata si Jana, pero may isa pang question isang No, isa na no, lang. no problem. Ay, hindi pa ba? Yung Okay, mga si ano Arta po- Palia, kanina Yeah. nagmamaktol pa. Arta Palia, magtanong ka na dito. Ask all the way Si Arta po. Palia sa Road News. Ah. Si Tito Arta Palia. Nice to meet you po, Sir Art. Si Art po muna. Si Art ba? Si Art po muna. Magandang tanghali. Hello Saan po. si Mr. Ricky Rivera? Mr. Rivera, kanya yung composer ng kanta. Anyway, congratulations. Thank you so much Pero po. actually, ang tanong ko talaga sa yung dalawa ng ating composer. Kasi ang kanta mo ay tungkol sa pagbabago. Of course, ang tinutukoy ng Artikulo 11 ay tungkol sa korupsyon at accountability ng mga taong gobyerno. At ang paliwanag ni Mr. Ricky, ang sabi niya ay
kailangan natin ito ay padaluyin sa mga sa cultural na movement, matula, sa awitin, sa mga teatro, sa mga recording, no? At of course, sabi ko, may sabi ang ating isang popular na kawikaan, na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. Okay? So, ang korupsyon ay embedded na eh. It's been institutionalized. Kumbaga, ang korupsyon ay sinabatas ng ating mga korap na taong gobyerno. So, teka muna, pag ang Diyos ang ating asahan pa dyan, teka muna, kawawa naman ang Diyos. Dapat ang tao ang gumawa para baguhin ang korupsyon na yan. Yes, tutulan yan. Yes, kaya sa kanta mo, di ba, I would like also to comment on your visual, AVR, on your music video po. Oo, yung TV. Sana ang background mo, yung baha at saka yung dahikan ng flood control, at saka yung corruption, yung dinuding ng ating mga kabundukan, yung kasi, bangbaga, hello, Mr. Ricky, I want to ask you this very question. Kasi, anyway, congratulations sapagkat, kasi sabi ko, pagbabago, it should be, mayroong impact ng konti. Kasi, o Panginoon, pukpukin mo ang ulo ng mga korap. So, again, congratulations at saka, meron pa bang mas matapang pang panawagan sa mga awitin mong susunod? So far po kasi ito lang po yung song ko from Sir Ricky na Anti-Corruption po. This is my first ever song na naiiba sa roster po ng songs ko talaga. Kasi again po, I'm a pop artist po talaga. Okay. And I was just picked by them to give justification to the song he wrote po. How long have you been a singer? Sorry? How long have you been a singer? How long? I've been in the industry since 2018 po. I was with Ivory Records. And then I distributed some songs to Star Music. Tapos hanggang sa naging star pop artist na po ako ng ABS-CBN until now. Again, congratulations. Thank and you good so luck. much po. Salamat po. Mabuhay ang iyong Panginoon. Thank Baguhin you po. mo ang... Both our faith and tayong lahat. Again. It should be faith and action both together. Again, sa tao ang gawa, sa Yes. Diyos ang awa. Mismo Thank you. po. Ayan, na-event out na ni Arta Pali ang kanyang mga sentimiento. At isang-isa na lang, si Mr. Philip. Philip from Marino News. Hello po. Do you intend to contribute yung mga proceeds nito to the cause of Artikulo 11? Yung proceeds po ng mga kanta ninyo, itong awitin ninyo. Do you intend to Sorry, yung contribute? proceeds po? Yes, some proceeds of the... Hindi, may monetary proceeds yan, of course, hindi ba? Okay po. Okay. Now, do you intend to contribute that to... Ako po, I'm more Artikulo than 11? willing to, Opo. I just really let them borrow my voice po for them to... Ewan ko po, kasi sobrang naantig po ako dun sa song. So, I immediately grabbed the opportunity and I'm more than willing to give it to all the people who needs it right now, actually po. So, it doesn't matter naman po siguro kung saan mapunta or saan na po. So, hindi ka nagpadala ng shopping bill? Sorry? Wala kang billing? Ano daw po? Monetary billing? Billing? Is your contribution free? Libre po ba? My contribution is... In singing the song, Ano yung po? talent mo ba? Libre? Free? Sometimes po, I do have free pro bono events. Definitely, Hindi, for I do this have. particular song, For this particular song po... pro bono po ba ang talent fee nyo? This one po, hindi po. This one. Kasi, kapano ko ba ito? Well, with this po, I have an honorarium for this po kahit papano. Yes okay. po. Kasi,
I lend my voice. At the same time, I am also under a music label po kasi. So, I have to meet halfway, siguro po. Sige, thank you. But I'm more than willing to give it to those who are in need. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, Philip. Ay, may tumatawad pa si Bon Blabora ng agimat.com. Bon, halika na. Bago kumain si Jana, bago tayo mananghalian. Asa na si Bon? Okay. Bon, wala na si Bon. Anyway, the lunch is served, I think. Ito na si Bon. Jeff Rox. Visual artist siya. Magandang umaga. Magandang umaga po. Dun sa ginawa mong kanta, maganda yung mensahe. At sa naalala ko yung mga ating mga lumang artista tulad ng mga nagrepresenta ng mga kababaihan, sila Lolita, Sampaguita at saka Corita. Opo. So ang nakikita ko is, ang tanong ko lang is, handa ka bang magrepresenta uli para sa bayan na talagang ipaglaban yung tamang bilang isang kabataan? Yes po. Ito na yung simula mo. Kasi magbabago yung iyong pagiging pop artist. So mas malalim na ang iyong magiging role bilang isang artista. Yes po. So gusto ko na yun na hanggang saan mo Ako po, tumulong sa I'm bayan. more than willing to give all my best just to give justice to our country and to all the Filipino people out there. If kaya ko umattend sa mga rallies, I would gladly do so. It's just that for now, medyo na busy din sa school right now and also for the other events. But if I do have the opportunity to be one with the Filipinos, I definitely would. And I'm all for changes. I'm all for the Filipino country. Ayan, For the Philippines. Salamat, Ricky. Ay, mga kapatid, may announce lang ako hindi to updated dun sa Nagtayo kami nila Ichu, etc. Yung tinatawag na Media Care. Media Care, para sa mga media practitioners to, retired or active. Ano po ang benepisyo? Ang benepisyo ay, number one, meron kayong free na check-up sa mga premier diagnostic. Libre po yan, lahat, even executive check-up, worth mga 30,000. Libre na doctor's consultation fee, 45% discount dun sa medicines na pang-maintenance, tapos yung sa room. So, kung nakapag-register ho kayo, bibigyan namin ho kayo ng parang link para makapag-register kayo doon sa Media Care. May soft launching po sa Malacanang ng December 15. So lahat po, yung mga kapatid natin na may mga maintenance na halimbawa diabetes, etc., magpalista lang ho kayo sa amin para mabigyan namin kayo ng libre. Yung mga nagbe-metformin, yung mga ganon. Okay? Sa Media Care po yan. Meron ho tayong ganon. Okay po? Wala nang para makakain na tayo. Isa palas. Yeah. Ayan. Pakaririki naman. Salamat sa iyong pagsusulat. Salamat sa iyong komposisyon. Ang tanong ko lang is, naniniwala ako na tama yung direksyon na ginagawa mo. Kasi nga, ang unang kailangan ng tao ngayon is edukasyon. Para malaman kung ano yung pinaglalaban nila. Kasi minsan, yung iba nag-arali, hindi nila alam ano pinagrally nila. Hindi nila alam kung ano yung pinaglalaban nila. Pero tama yung naniwala ko dun sa direction mo. Ano pa yung ibang programa na gusto mong, mga susunod na programa para dun sa iyong advokasya? Nakikipag-ugnayan po kasi kami din sa ibang grupo pa para yung anti-corruption na ngayon parang galit ang palaging pinoportray sa media, di ba? Para siya maging institutional. Ngayon, we can do that through culture So, marami pang kaming maging activities na cultural ang dating. Hindi yung political. Kasi yung political, ito yung magrarally ka, etc. etc. Wala akong sinasabi na hindi effective ang marcha. Pero sinasabi ko na dapat ma-institutionalize natin yung anti-corruption.
Dahil kung hindi, wala mangyayari, palagi tayong nanakawan. Hindi yan mawawala. Pero mawawala yan kapag may mga institusyon na hindi nag-encourage ng nakawan. So, yun po yung binabalak ko naming mga true cultural activities. Okay po? So, Maraming salamat. ganun po kasi palagi approach namin. Even dito sa industry namin, marami po kasi tayong mga kapatid sa pamamahayag na may sakit at may mga So, kaya ho nagtayo din kami ng ganung grupo para makatulong, para wala tayong masyadong gastos. Dahil sa lahat ng sektor po ng lipunan, tayong pinakakawawa eh. Iniiwanan tayo palagi, di ba? So, kami nila Ichu Villanueva, Philippine Star, etc., nila Tony Lopez, nag-isip po kami na high time na magkaroon tayo ng ganon. Kasi marami sa atin sa media industry, walang mga insurance, di ba po ba? Tapos walang mga, may PhilHealth. Pero yung dagdag na gastos doon, nadama ko yan eh. Kasi pag kami dagdag na gastos, doon tayo nagkakaroon ng problema. At least, meron tayong media care, makakapagtulungan tayo doon, makakagawa ng paraan para para humaba pa buhay natin. Di ba po? Noong mga nakaraang taon noon, dami kong kaibigan talaga na wala. Lahat ng ginawa namin. Dahil nahirap talaga magkasakit eh. Pag wala kang suporta. Tayo pa, di ba? Karamihan sa atin, mga freelancer din. Wala mga insurance. At least, pagka media care ka, kahit paano, makakatulong. So, magpalista po kayo doon. Lalo na yung mga cameraman natin, mga photog. Para at least, di ba? Huwag naman tayo tamaan. Di ba? Ingat-ingat kayo. Pero kung tatamaan man, at least, nagtutulong-tulong tayo, may tulong kahit paano. O, kailangan ni Ricky, kailangan niya ni Joanne na latiit. Oo nga eh. Oh. Pero isa na lang daw tawad from Manila Times. Please, Jana. Okay na ako. Si Benedict Abelar na Manila Times. Isa lang, Sir Ricky. So, congratulations. Ikaw pala ang composer. Ikaw rin ba yung talent manager ni Miss Jana? Ay, hindi. Di ba? Hindi. Okay. Kakilala kami ni Jana dahil kay Cheat. Kilala si Cheat, di ba? Cheat, So, nung narinig ko siyang kumanta, pati sumayaw, sabi ko, okay ito, may promise yung bata. Pati matalino. Isip mong piloto. Oo nga, mukhang malayo talaga mararating. Napaganda ng boses eh. Di ba? Oo. Sir Ricky, may tanong lang ako. Nakakasama mo rin yung mga nasa likod ng Artikulo 11 at saka iba-ibang sektor na nagkakaroon ng demonstrasyon. Oo. Tuloy-tuloy ang mga rally. Meron din bang mga inisyatibo na magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga Dilawan, mga Pinklawan, DDS, para magkaroon ng unity? Actually, Benedict nag-attempt ang Artikulo 11 dyan at the outset bago mag-September 21. In fact, even yung Bayan Muna, Simbahan, Tindig Pilipinas, PCID, mga Muslim, etc., sumama actually dun sa Artikulo 11. Okay. Kasi it's not a formal organization, it's a movement. So kung naniniwala yung isang organisasyon na dapat i-pursue natin yung public office sa public trust na concept, malaya silang pumunta ng Artikulo 11. At nire-respeto rin namin yung mga mga opinion nila. Halimbawa, merong mga miyembro sa amin sa Artikulo 11 naniniwala ng transitional government, naniniwala na resign all, nire-respeto namin. Pero hindi yan yung official position ng Artikulo 11. Kasi ang official position ng Artikulo 11, iisa lang. Public office is a public trust. And the moral recovery of the Philippines, yun po yung layunin talaga. Yun yung mission. Kasi sa ngayon, watak-watak kanya-kanya yung nangyayari. Yung pakay na mapatalsik yung administrasyon, wala nangyayari. Di ba? Oo nga. Hindi kasi, yun nga May pag-asa pa ba? Kung babaguhin natin yung mga institusyon. Kasi kung magbabago lang tayo ng tao, lahat ng studies ginawa na namin, pare. I've talked with several experts na, even mga political scientists, mga economists natin. Bali, wala eh. Ano ba, palitan mo man si Bonget ngayon, o si Bongbong ngayon, palitan mo kay Sara. Si Sara, the same problems, yun din yung babakahin niya eh. And worse, magkakaroon siya ng mas malaki-laking mga kalaban.
So kahit palitan natin na kay Sara ngayon, halimbawa, wala rin kasi nandyan yung fundamental yung problema At mahihirapan pa si Sara for 2 years. Dahil ang babakahin niya, economic Yun ang magiging isang malaking problema natin pagdating ng Enero, yung economic crisis. At hindi yan gawa dahil masyadong mahina economy natin. Hindi. External factors ang tatama sa atin by January. So halimbawa, kung magpalit man ng Pangulo at si Sara, mahirapan din si Sara Pero kapag yung institusyon, mabubuting institusyon ang nilikha natin, kahit na sinong presidente nandyan, madadalian kasi yung institusyon ng pagnanakaw, kung mabuwag natin yun at papalitan natin ng mas tama, hindi siya magkakaroon ng hirap, di ba? Kasi institutional So, doon kami naniniwala. Ang problema natin, sibilisasyonal. Mas malalim doon sa sinasabing systemic So, kinakailangan natin baguhin yung mga institusyon. At we can do that through legal means, through Congress, through other, and pag-uusap ng civil society, for example, with that of our government officials. We So can mas do that. okay sa inyo yung transition of government? Hindi, wala akong sinasabi gano'n. Ang sinasabi ko is, kahit magpalit nga ng muka, pero kung yung institusyon ng pagnanakaw, na nag-encourage ng pagnanakaw, nandyan, at nandyan yung structural problems katulad ng ekonomiya natin na in crisis, mahirapan din So anong tinutulak ng Artikulo 11? Ang itinutulak ng Artikulo 11 ay demokratikong proseso at moral renewal. Doon kami sa moral renewal side. Okay. Kasi kung halimbawa magkaroon man tayo ng political changes, kung yung moral side may problema, hindi wala ring mangyayaring pagbabago. Dahil kung yung environment nga na sinasabi ko sa iyo encourages pagnanakaw, nandyan, kahit na mag-political economic change ka, mababaliwala yon dahil mayroong magnanakaw. Okay. Pero kapag na-rebuild mo na yung moral economy nga, yung sinasabi namin kanina, di ba? Kahit papaano, maliliit yung magnanakaw, mamamanage natin. Ngayon kasi walang may takot Lahat ng elitisa natin, walang katakot-takot na magnakaw. Pero kapag may institusyon na nagbabar sa kanila para magnakaw, mas okay yun kaysa sa 10,000 Sara, 10,000 Bongit. Okay, well said. Okay. Last na lang kay Miss Jana, baka meron kang gustong i-share na upcoming events or mga performances niyo or appearances? Actually, you could just see my events on my social media accounts. It's at jana.suplan. On Facebook, Twitter, I don't have Twitter. Instagram and TikTok po. Recently, ano bang mga susunod kong events? I should be having a mall show soon together with my Star Pop people. But I will announce the dates po kung saan po yun. And yeah, for the rest of December, it's all gonna be charity works din po kasi because that's what we do on this Christmas season is to share more blessings to other people po. So if I ever have sudden events, you can just check it on my socials po. Okay, thank you. Maraming salamat po. And to cap our event, our open forum today, let's hear it again from Ms. Jana C. Ang kanyang, Panginoon, pangunahan mo ang pagbabago para sa, sabi nila, para sa Channel 5 na late dumating. Okay. Okay po. Take it away, One more Jana. time. Let's do this. Sana hindi pa po kayo sawa marinig yung boses ko. Pero sana magustuhan niyo po tong song at mas ma-inspire pa po kayo. Habang ang bansa'y nagdurusa sa lindol, baha at kahirapan,
Tuloy-tuloy namang nagpapayaman ang mga pinuno't elitista ng bayan. O Diyos ko, hanggang saan, hanggang kailan mo hahayaan na kami pagnakawan, lampas ng hangin at alisan ng karangalan? O Diyos, wala silang kabusugan, aming mga pinagbakuran, kasama na ang aming kalikasan. Ninanakaw, sinira at pinagsasamantalahan. O Panginoon, halika't pangunahan mo ang kilusan para sa tunay na pagbabago. Bayan mo'y nilapas tanganan, sinadlak sa kahirapan, kinabukasan ng aming mga anak, dinabong pinaglaruan at winasak. O Panginoon kong Ama, kailan ka darating? O Diyos ko, sinasakal kami ng mga masasama, pinapatay kami ng mga kawatan. Malapit na kami sa suntulan. O Ama ko, hindi na namin kaya, ibuhos mo na ang iyong galing. Parusahan mo na po ang mga kawatan. Itapon sa kulungan, kunin ang kanilang yaman, isumpa ang kanilang pamilya na makamit na namin ang hustisya. O Panginoon, halika't pangunahan mo ang kilusan para sa tunay na pagbabago. Bayan mo'y nilapas tanganan, sinadlak sa kahirapan, kinabukasan ng aming mga anak, dilambong pinaglaruan at winasak. O Ama kong Diyos, alam kong malapit ka nang dumating. Aming lamang hiling, itayo mo na ang iyong bayang banal sa Pilipinas kong mahal. Mahal ang magka-Diyos at magkamasa, makamtan namin sa nawa. Thank you so much, Thank you Jana. po. Ayan. Thank you so And much, your everybody. parting words to our friends from the press? First of all, I would just like to thank Sir Ricky and his family, Impact Publishing, Artikulo 11 for giving me this opportunity to make justification for this song para sa ating bayan, and for trusting me to sing this for everybody. And of course, kay Ma'am Chit na nagpakilala sa amin kay Sir Ricky. And of course, to my family who's always been so supportive. And to all the media people who took their time and effort to go here and celebrate our cry for help to the Filipino people and to God. And once again, sana po ma-inspire po tayong lahat na magkaisa at magtulong-tulong po sa pagbabago ng ating bansa. Once again, I'm Jana Zaplan. I am a star pop artist and a pilot. You can follow me on my socials. It's at Jana.Zaplan on Instagram, TikTok, and Facebook. Also, you could please, if you could guys, please listen to my music. It's all available on all digital platforms. I also have singles po for Christmas, perfect for this season. It's called Sana Lagi Ay Pasko. At Pasko yung nagbabalik na I'm surely
you guys will relate to this season. And ayun po, maraming salamat, Tito Boy. Maraming salamat po sa Welcome. inyong lahat. And I hope you guys enjoy the rest of your day. Mag-ingat po kayong lahat and God bless you.